Hello mga ka-LM! Welcome back sa aming channel. Ngayon naman ay gagawa tayo ng masarap at kakaibang puto cake na may zebra design. Kung gusto nyong subukan ng isang unique na recipe para sa inyo to, tara simulan na natin. Una, ihanda natin ang pan. Gamit ang wax paper, ihulma ito sa loob ng pan at idiin ito sa bawat sulok bilang gabay sa paggupit mamaya. Tupihin ang wax paper ng kalahati, tapos kalahati ulit. Tupihin papunta sa anyong triangulo. Gupitin ang wax paper. At buksan para makakuha ng perpektong bilog. Sunod naman, ipatong ang dulo ng wax paper sa gilid ng pan para makuha ang taas nito. Gamitin ito as guide sa pagtupi ng pahaba ang wax paper ng 3 beses sa kagupitin ng mga ito. I-grease naman natin ang loob ng pan gamit ang coconut oil sa may gitna, sa mga sulok at gilid-gilid nito. Ilagay ang bilog na wax paper, siguraduhing dumikit ito sa ilalim. I-grease naman ang buong gilid ng bilog na wax paper. Saka ilagay ang pahabang wax paper sa may gilid ng pan. I-grease din ang dulo ng pahabang wax paper at siguraduhing i-overlap ang dulo ng mga ito. Saka ilagay ito sa refrigerator. Para naman sa butter, sa isang malaking bowl magligay ng 1.5 tasa ng all-purpose flour. Bawasan ito ng 3 kutsara at palitan ito ng 3 kutsara din ng cornstarch para makagawa tayo ng DIY na cake flour. Maglagay din ng 1 teaspoon baking powder at half cup ng puting asukal. I-whisk ng 30 seconds para ma-aerate at mahalo ng mabuti ang lahat ng ingredients. Saka dahan-dahang ibuhos ang 1 cup room temperature fresh milk habang tuloy-tuloy sa paghalo na aabot ng 1 minuto o hanggang sa maging makinis ang butter. Para naman sa ating merengue, sa isa pang malaking bowl, ihiwalay ang egg white sa egg yolk ng 6 na room temperature large eggs. Magpiga at ibuhos dito ang 1 teaspoon lemon juice. Gamit ang handheld beater, simulan ng i-beat ito. Dahan-dahan ding idagdag ang 1/4 cup white sugar habang nagbi-beat dito. Tuloy lang ang pag-beat hanggang umabot sa soft peak stage ang merengue. Mag-scoop ng konting merengue. Idagdag sa butter. At dahang-dahang i-fold ang dalawang mixture. Magbuhos naman ng konti nito sa merengue at i-cut and fold ang paghalo dito. Ulitin ang buong proseso hanggang sa maubos ang butter. Tandaan, dahan-dahan lang ang pag-cut and fold para fluffy ang end mixture. Pagkatapos, ibuhos ang kalahati ng mixture sa isang bowl. Maglagay ng 1 teaspoon red velvet emulsion. Kung wala naman kayo, red food coloring ay okay na. Cut and fold din ulit ang paghalo dito. At para sa ating zebra design, mag-scoop ng 1/3 cup ng white mixture at ibuhos sa sentro ng pan. Mag-scoop din ng 1/3 cup ng red velvet mixture, saka dahan-dahang ibuhos sa gitna ng white mixture. Ulitin lang ang alternate na pagbuhos ng white and red mixture hanggang sa maubos ang laman ng bawat bowls. Itap sa work surface ang pan para pumutok o ma-release ang malalaking air bubbles. Ininit na ng mas maaga ang tubig sa steamer, kaya steam na lang ito ng 40 to 45 minutes sa medium-low heat. At para naman sa ating topping, ay hiwain lang ang cheddar cheese ng makitid at pahaba. Pwede ring maglagay ng slices ng salted eggs para sa classic at mas special na puto cake, pero dahil wala ako nito, kaya cheese lang ang gamit ko. Pagkatapos ng 45 minutes, saka lang buksan ng steamer. Saka tusukin ng toothpick ang cake. Kung malinis na lumabas, ay luto na ito. Patayin ang apoy at ipatong ang mga slices ng cheese.
Takpan ng 4 to 5 seconds sa kabuksan ng steamer at dali-daling tanggalin ang pan sa steamer. Palamigin saglit, saka ilipat ang cake sa nakahandang platter. Tanggalin na din ang wax paper. O hayan, ang attractive at makulay na puto cake. Hindi malinis ang pag-slice gamit ng butter knife, kaya gumamit ako ng dental floss sa pag-slice dito. Mga ka-LM, thank you sa pagsama sa akin ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong recipes. At kung may request naman kayo na recipe, i-comment nyo lang sa baba. Happy cooking and see you in the next video.